Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay magbibigay po tayo ng update dito sa nagaganap na Miss Cosmo sa Vietnam at sa ating pambato na si Miss Atisa Manalo. Magbibigay tayo ng update ating final review dito sa kay Atisa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So yung pinaka-update po kahapon isa sa pangatlo po itong si Atisa dito sa botohan. Okay, but ang good news naman dito ay kasali na siya dito sa top 10 dahil nga nag-number 1 siya doon sa Big Bang. Okay, so ito po yung pinaka-latest na update dito kay Atisa, and yung meron pala siyang injury na na-mention natin at na-report natin dito sa ating YouTube channel na galing po ito doon sa kanyang rehearsal. Okay, at hindi po dahil doon sa mga nagbagsakan, and naglipat na naman sila ng venue daw mga kapolitika. So dito is masasabi natin na medyo hindi pa gaano kahanda itong Miss Cosmo sa kanilang mga preparations, at yung kanilang mga venue ay sobrang daming palpak. Okay, maraming mga technical issues itong kinakaharap ng nasabing beauty pageant. So ito yung dapat na i-workout at lesson learned na rin kasi kasi kakaumpisa pa lang naman, ito yung pinakaunang Miss Cosmo. So lesson learned in the future na dapat is talagang mahaba yung preparation ng kanilang competition. Okay, so dito si Atisa Manalo kahapon is humalang po siya sa closed door interview. So obviously hindi naman natin alam ano yung mga napag-usapan doon. So maybe ito ay about sa kanilang personality at kanilang of course journey dito sa competition. Okay, at ang sabi doon is naka-wheelchair daw itong si Atisa kasi pag naglalakad daw siya o rumarampa itong ating pambato ay sumasakit daw yung kanyang paa. Okay, but kung ano naman is baka ang sinasabi rin kasi ng iba ay baka manggulat daw itong ating pambato doon sa finals night. Okay, so ito lang po yung ating abangan. Yung final po pala is sa October 5 sa Saturday na po yan. Gaganapin 7 PM po yung finals. Okay, so ano ba yung ating review dito sa ating pambato na si Miss Atisa Manalo? Kasi nakikita natin mga kapolitika na talagang sobrang dami ng malalakas ngayon, especially itong mga Latinas at especially rin itong mga especially itong si Mexico, itong si Colombia. So talagang i-stand out yung kanilang mga beauties. Okay, nakita ko kasi doon sa preliminary kasi hindi naman nag-join itong si Atisa, nga nanood lang siya, nag-observe lang siya kasi gusto niya na doon sa final talaga ay talagang fully recovered na siya at wala na siyang iniindang sakit sa kanyang paa. Okay, kasi maging iba talaga yung kanyang maging performance. So dito ay makikita natin na talagang may, although pasok na siya sa top 10 kasi doon sa top 10 ay mag back to zero na yung kanilang mga score kasi yung maging decision dito or yung kailang maging puntos or points ay magagaling na mismo doon sa judges. So wala na pong butuhan doon after ng final 10. So sa next round, final 5 ba yan or ano ba yung maging final next round nila? So base na lang po yun sa instinct at sa observation ng mga judges. Okay, so ang dapat na kasi itong butuhan ay para ano lang ito, security lang dito sa kanilang final 10, but after doon sa final 10 ay base na po doon sa mga mata ng mga judges mga kapolitika. Okay, so hindi po sure na top 1 dito sa mga butuhan ay sasali na rin dito sa top 5, hindi po ganun. So talagang ang gagawin dapat dito ni Atisa ay dapat ilabas yung pinaka best of the best of her performance dito kasi nakikita ko na sa sinasabi nga natin na sobrang laki po ng premyo. So dapat is paghirapan talaga ito, at kung siya man yung mananalo dito ay talagang dadaan siya sa butas ng karayom kasi nakikita ko doon na hindi rin basta-basta itong mga pambato ng mga Latinas. Okay, so ito yung ating aabangan kasi talagang nakaka-excite at talagang inaabangan na ng mga Pinoy at even yung mga Vietnamese supporters dito kay Atisa itong kanyang magiging competition or kanyang maging performance dito sa preliminary at sa final. So ipagdasal lang po natin mga kapolitika na manalo itong ating pambato at talagang we hope for the best na talagang fully recovered na siya. Kasi kung fully recovered na siya ay talagang iba ang kanyang performance, talagang baka outstanding ito at talagang mapapawaw ang mga judges. Okay?
So ano ang yung masasabi dito, makakayan kaya ni Atisa itong kanyang injury at anong sa tingin nyo ang maging performance ni Atisa mamaya? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. I'm nervous but excited. I'm excited to share with the judges what I'm all about, and I know that they really just want to know who we are, and I'm excited for that. Yeah, I am just resting. I'm trying my best to recover for the semis and the final so I can give us a good show.